Muntik niya pa akong di paalisin kanina. Yung water. Tara mo na, dapat ko alam sa 20 lang. Pag naka 40 na ulit. Ha? Hindi ba? Hi, bebe. Maaari na bukal sa mukha sa kaparado ng mga bus. Bus number 866. Bye-bye. Bye-bye. Love you. Alas 9 na. 9:07 na. Dapat 8 nasa accommodation na ako. Pero grabe yung traffic. Alas 3 ako umalis ng Manila. So 6 hours na. Pero wala pa rin ako ng Zambales. Anong oras na ako dumating? Anong oras ako bumiyahe? Yan, naka-freshen up na tayo ng very light. Tagilamos na ako. Grabe talaga yun. Manila to Zambales, 7 hours. Dumating ako dito sa accommodation ko ng alas 10. Ganon kahaba yung biyahe ko kasi grabe yung traffic and baha. Lalo na dun sa may mga bandang Pampanga area. Kaya di ko alam kung tama desisyon na nasa Zambales ako ngayon. Lalo na yellow warning ata. Nakita ko na sa biyahe lang ako. Nakita ko na yellow warning dito sa Zambales. Si Bagyong Mirasol ata andito. So, ayun lang. Itong kwarto, itong kama na to, yung magiging tahanan ko sa loob ng 5 araw. Ayan. So, kailangan na natin kumilos kasi alas 8 yung review. Tapos sabi, parang 7, by 7:30 ata, may bread and coffee sa baba. So, tingnan natin lang. Bye! Okay, labas na tayo. Ang lamig talaga. Tapos, tingnan nyo. Ganyan. Ay, kita ba? Ganyan yung lock ng pinto. Ang lamig. Ang gulo ng buhok ko. Ang moist sa lamig ko. Dito. Pagkain natin yung gamit. Gulat siya sa akin. May kahit di tayo magkakape kasi ayaw mo meron. Lamayan na lang natin ng creamer. Solong-solo natin yung gaga. Na para bang nirent ko siya. CR tayo. Pakita ko yung CR. Ito yung mga bago. Tapos dito may shower. Ito yung atsura ng shower room. May dala pa akong shampoo. Meron naman pa ng kanto. Ano ka? Naihina ako. Alam nyo, hindi ko alam kung saan yung dagat. Akala ko dun sa dulo. Pero nagpunta ako dun. Private. Saan ako kakain? Ito ata yung daan.
tingnan na nga natin. Doon na rin naman ako naglalakad. Pero feeling ko tama ako. Feeling ko malapit na ako sa dagat. Sabi ko maghahanap ako ng makakain kasi simula kagabi di pa ako kumakain. Tamang pandesal lang ako kanina. Natatanaw ko na yung dagat. Kaso parang nakakatakot yung ako. Ano pumunta doon? Wala rin tao. Walang katao-tao. Hindi ko alam kung disadvantage na may bagyo ngayon. Or advantage para saan since wala nga katao-tao. So medyo may mga bahang area. Ayun. Hindi ko alam kung saan masarap kumain. Nauwi ako na nag-ikot na lang. Medyo mainit lang. Pero mas okay na to kaysa nung umuulan kagabi kasi nga nagbabaha. Tayo. Tapos extra na lang ako kakain. May nakita ako. Pwede mag-waterfalls, island hopping, ganyan. Kaso hindi siya masyadong worth it pag mag-isa. Kasi katulad nun, pag sa waterfalls, pag nagpunta ako dun sa waterfalls, 200, balikan na sana. Ang kaso dahil mag-isa ako, parang magiging special siya na 400. Pero let's see kung gugustuhin ko. Tingnan natin kung worth it yung brunch platter. Ang advantage dito, actually parang napansin ko sa mga lugar dito sa Lulu, halos lahat may wifi na. Kahit dito sa Sestra, may wifi na sila. So, wala ngang signal yung phone ko. Pero, may wifi naman. So, magagawa ko pa rin lahat ng gusto ko online. Nagugutom na ako dun. See that? Got in the discriminate. No? So, paranoid ka lang.